Kahit pa ipinaalam na kay Annalyn ng social worker mula sa mental hospital na may napansin itong kakaiba na nakakalabas sa pasilidad si Carlos, hindi pa rin ito lubusang naniwala. Sa halip na ipaalam agad ang impormasyong ito kila RJ at Lynette, mas pinili ni Annalyn na sabihin ito kay Aling Susan. Sumang-ayon naman ang matanda sa desisyon ni Annalyn dahil baka nga raw mali ang kanilang hinala kahit na 2 tao na ang nagsabi sa kanya na hindi baliw si Carlos. Samantala, ipinalam ni Doc Meneses kay RJ ang sinabi ni Doc Yang tungkol sa duda niya na hindi baliw si Carlos. Dahil dito ay nagdesisyon si Doc Yang na puntahan ng mental facility upang alamin kung totoo ang kanyang hinala. Ngunit huli na ang lahat. Pagdating ni Dr. Kim ay wala na si Carlos dahil nakaalis na ito papunta sa lugar kung saan gaganapin ang kasal ni Lynette at RJ. Pati ang plano ni Morgana na ipatapos si Carlos ay nabigurin. Hindi umabot si Gilbert upang pigilan si Carlos. Habang kausap naman ni Morgana ang kanyang tauhan tungkol sa kanilang plano, narinig ito ni Zoe. Dahil dito ay nagmadali si Zoe na mag-ayos upang unahan si Carlos sa simbahan at pigilan din ang kanyang ama. Subalit ito na ang araw na matagal nang hinihintay ni RJ, ang araw ng kanilang kasal ni Lynette. Ngunit nang pilitin ni Zoe na ipaliwanag na may sakunang mangyayari, ay dumating si Giselle at tinanong kung anong klaseng disaster ang tinutukoy ni Zoe. Mapipilitan tuloy si Zoe na aminin na nakatakas na si Carlos mula sa mental facility at balak nitong sirain ang kasal. Dahil dito ay maghihigpit ng seguridad si Giselle upang tiyakin na hindi makakagawa ng gulo si Carlos. Ngunit mapipigilan nga ba nila si Carlos? Gayong nag-disguise na nga ito bilang madre upang hindi makilala. Kaya naman kung isa ka rin sa mga naiinip na sa kwento ng abot kamay na pangarap at nais na matapos ang drama, ay click lamang ang like at subscribe button para updated ka lagi sa mga susunod ko pang i-upload. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa mga salubin at suggestion. Maraming salamat sa iyong panonood.